Nagsisimula ang kabanata na ito na ang tatlong wolf mercenaries na umatake kay Theo noong nakaraang pagkakataon ay naghihintay sa kanya sa Passageway Village. Sila rin ay may malulungkot na kwento dahil ang kanilang tribo ay nagdurusa sa kakulangan ng pagkain at ang sakam na landlord greed ay nilimitahan ang supply ng pagkain sa kanila hanggang malaman ng mga mercenaries ang tungkol sa sombrero. Isa sa mga lobo ay nawawalan na ng pag-asa at nahi-homesick, ngunit sinabihan siya ng kanilang leader na si Elka na bumalik sa katinoan dahil umaasa sa kanila ang kanilang tribo. Gusto niyang iligtas ang kanilang tribo sa lahat ng paraan, at bigla niyang naamoy si Theo, ang kanilang target. Hindi alam ni Theo ang mga panganib na naghihintay sa kanya, kaya't naglalakad lang siya ng walang pakialam sa Passageway Village. Ngunit may ibang bagay na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang dalawang higanting minotaur ay kakaibang mga lahi para sa kanila, at ang mga mangangalakal ay nagulat sa kanilang pagkakita sa mga ito. Sinasabi nilang hindi sila makapaniwala na makakakita sila ng mga itim na minotaur sa kanilang buhay dahil ang mga ito ay mula sa ika-siyam na palapag, na parang nasa ibang planeta. Talagang nasasabik ang mga mangangalakal na makilala ang naglalakbay na mangangalakal na kumuha sa mga minotaur bilang mga libreng mercenary. Iniisip nilang siya ang Elon Musk ng mga naglalakbay na mangangalakal, ngunit nagulat sila nang makita si Theo na nakatayo sa harap nila at tinatanong sila kung siya ba ang kanilang pinag-uusapan. Ang dalawang asong mangangalakal ay nagulat at nagtatanong kung ano ang deal sa nagmumukhang overconfident na naglalakbay na pas ang mangangalakal na nakatayo sa harap nila. Malakas na ipinahayag ni Theo na siya ang kahangahangang naglalakbay na mangangalakal na kumuha sa mga minotaur bilang mga libreng mercenary, halos parang isang baliw na kontrabida. Habang tumatawa siya ng malakas, tinanong siya ng dalawang mangangalakal kung siya talaga ang employer dahil hindi siya mukhang ganoon. Sinabi nilang naririnig nila ang pangalang Theo. Galit si Theo dito at nagpa siya na ipakita ang kanyang awtoridad sa pamamagitan ng pagtawag sa mga minotaur sa kanyang tabi. Ngunit, nang lumingon siya upang makita ang mga ito, ang nakita niya ay isang bakanting lote. Napahiya si Theo at natarante rin dahil malaking bagay ang pagkawala ng kanyang mga bodyguard, at iniisip niya kung saan nagpunta ang dalawang food-oriented muscleheads. Ang totoo, naglilibot sila, nag-e-explore ng mga opsyon sa pagkain sa merkado, gaya ng inaasahan ng lahat. Itinuro ni Kauapat ang mga repolyo na nakasale at sinabi sa kanyang kasintahan na ito ay isang kakaibang hugis ng damo, habang ang mahirap na merchant na daga na nagbebenta ng mga ito ay natatakot para sa kanyang buhay. Ang kawawang tao ay nanginginig at umiiyak habang nakikita ang dalawang higanting minotaur, na hindi man lang napapansin ang kanyang dilema. Tinanong siya ni Kauapat kung nagbebenta siya ng damong ito, habang sinabi ni Ox-Apat na mukhang masarap ito. Ang kawawang merchant na daga ay makikiusap na lamang na patawarin siya, habang umiiyak siya. Ibinigay sana niya ang kanyang mga produkto sa dalawang minotaur ng libre sa takot kung hindi lang dumating si Theo sa tamang oras. Galit si Theo habang lumalapit sa dalawang minotaur at tinawag sila. Sinabi niya sa kanila na hinahanap niya sila kahit saan. Pinagalitan niya sila, sinabing kinuha sila bilang mga mercenary at dapat gawin nila ng maayos ang kanilang trabaho sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila doon, at si Ox tatlong ay nervyosong humingi ng paumanhin, sinabing nalihis sila dahil ang mga bagay dito ay napaka-interesante. Maging si Theo ay medyo nagulat nang marinig ito at tinanong sila kung ito ang kanilang unang beses na pagpunta sa Passageway Village, at kinumpirma ni Ox na hindi pa sila umalis sa ika-siyam na palapag bago ito, kaya't ito talaga ang kanilang unang pagkakataon sa labas. Pagkatapos ay tinanong ni Ox tatlo si Theo kung bakit tinatawag itong Merchant Passage, dahil narinig niyang lahat ng ipinanganak sa tore ay may karapatang mag-access sa passage ng tore. Pakiramdam niya ay labis ang tawag na Merchant Passage kung hindi lang naman sila ang gumagamit nito. Natawa si Theo sa kanyang tanong at tinawag ang minotaur na isang country bumpkin mula sa ika-siyam na palapag kung hindi niya ito alam, at itinuring ni Ox tatlo na racist ang pahayag na iyon. Gustong ipakita ni Theo ang kanyang kaalaman, ngunit ang anumang pagpapakita ay hindi kumpleto, hanggang ang iba ay tumitingala sa kanya. Kaya't napansin niya ang isang karwahe malapit at tumalon siya dito upang simulan ang kanyang lektura tungkol sa kasaysayan ng Torre Passage. Sinabi niya sa nalilitong magkasintahang minotaur na ang mid-level na naglalakbay na mangangalakal na si Theo ay magpapaliwanag ng ilang mahahalagang bagay sa kanila. Sinimulan niya ang kwento na naganap noong unang panahon bago pa naging organisado ang tore gaya ngayon. Sinabi niya na sa mga unang araw, lahat ng mga daanan ng tore ay arbitrarily na nakauna tulad ng mga sanga ng puno mula sa unang palapag hanggang sa ika-siyam na palapag. Hindi yun magandang bagay dahil ang pamumuhay sa tore ay parang paglalaro ng real-life na bersyon ng Snakes and Ladders noong panahong iyon.
Napakaraming daanan, walang nakakaalam kung saan ang patutunguhan, at bukod pa doon, walang nakakaalam kung aling mga daanan ang ligtas at alin ang may mga panganib. Noong panahong iyon, isang grupo ng matatapang na puso ang nagtipon at nagpasya na ayusin ang mga bagay-bagay. Sila ang mga unang naglalakbay na mga ngalakal ng tore na nagsanib puwersa upang ayusin ang mga daanan. Inalagaan nila ang mga mapanganib na daanan at pinatatag ang mga ligtas na daanan para magamit ng iba. Tinulungan ng mga mangangalakal ng dalawang iba pang puwersa sa tore na ang Free Mercenary Association at ang Magic Tower. Pumasok sila sa isang kasunduan upang paunlarin at pamahalaan ang mga daanan, kung saan ang mga mercenary at gumagamit ng magic ang nagbigay ng manpower, habang ang mga mangangalakal ang nagbigay ng mga mapagkukunan upang patakbuhin ang mga daanan. Gayunpaman, dahil ang mga karapatan sa pamamahala ay napunta sa Wandering Merchant Association, tinawag ang mga daanan na Merchant Passageways. Naimpress si Ox number 3 at ang kanyang kasintahan sa lektura ni Theo, at pinalakpakan siya, sinasabing siya ay mahusay na may kaalaman, at ang pusa ay nasiyahan sa kaluwalhatian. Buong kumpiyansang sinabi ni Theo na ito ay pangunahing kaalaman lamang para sa isang mid-level na naglalakbay ng mga ngalakal, kahit na mas simple pa ito. Ang impormasyong ito ay nasa unang pahina ng Guide to Beginner Wandering Merchants, at may masamang ngiti si Theo sa kanyang mukha habang pinasasalamatan niya ang sarili sa pagbasa nito ng maaga. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang lektura, sinasabing habang lahat ng residente ng tore ay maaaring mag-access sa mga daanan, mayroon ding mga premium na daanan na nakatago sa likod ng paywall. Sinabi niyang ang mga bayad na daanan na ito ay maaari lamang magamit ng mga mangangalakal, at nagsisilbi silang mga shortcut sa kanilang destinasyon. Habang iniabot ni Ox number 3 ang kanyang kamay para tumalon si Theo dito, tinanong niya kung maaari niyang ipaliwanag ang mga bayad na daanan. Tumalon si Theo sa kanyang palad, sinasabing gaya ng pangalan nito, ang mga ito ay magagamit lamang ng mga mangangalakal at ng mga maaaring magbayad, at sa ngayon, nagagawa nilang tumawid dahil sa kanya. Ipinaliwanag niya na kung dumaan sila sa normal na ruta, aabutin ng mahabang panahon bago nila maabot ang kanilang destinasyon. Gayun din, ang Passageway Village ay ang sentro ng lugar kung saan lahat ng mga bayad na daanan ay nakatuon. Umakyat si Theo mula sa kamay ng Minotaur, ipinahayag na kailangan nilang pumunta sa ika-38 palapag, kaya gagamitin nila ang bayad na daanan na magdadala sa kanila pababa agad sa ika-40 palapag, at mula doon ay lilipat sila sa regular na daanan. Ox number 3 ay nagsabi na ang paraan na ito ay masyadong komplikado, at sumang-ayon si Theo. Kaya naman, bago sila magsimula sa pangalawang bahagi ng kanilang paglalakbay pababa, kailangan nilang kumain ng kahit ano. Ang dalawang Minotaur ay masabik kaysa kay Theo na mag-lunch break at nagsimula ng maglaway habang sinusundan siya papunta sa paborito niyang restoran ng isda. Subalit, nang siya'y lumingon upang tanungin ang mga Minotaur kung ano ang gusto nila, biglang umatake si Elka, ang leader ng mga mersenaryong lobo, handang tapusin ang kanyang laro. Napagtanto ni Theo ang panganib ng napakalapit na ni Elka at siya'y natakot ng ang malaking masamang lobo ay dumapo sa tabi niya. Tinitigan siya ng masama ni Elka, sinasabing natagpuan na niya sa wakas ang naglalakbay na mga ngalakal na pusa. Nanginginig si Theo sa takot habang naaalala ang lobo na umatake sa kanya dati. Tinanong siya ng lobo kung saan niya nakuha ang sombrerong gawa sa dayami, na hindi alam na may malaking, mabilis, at mabigat na bagay na paparating sa kanya. Sinuwerte siya na hindi sinadya ng itim na Minotaur na tamaan siya, dahil kung hindi ay ang kanyang bungo ang madudurog. Sa halip na ang lupa, umatras si Elka, handa pa ring lumaban, habang nagtatanong kung ano ang ginagawa ng isang Minotaur doon. Tinanong ni Ox number 3 kung sino siya, at sumigaw si Theo na siya ang lobo na umatake sa kanya dati. Ipinaliwanag niya na siya ang leader ng grupo na humahabol sa kanya, at ang itim na Minotaur ay handa nang harapin siya kaagad. Humakbang siya pasulong, sinasabing dapat nilang alisin ito, ngunit sa oras na iyon, sumabak na rin ang dalawa pang lobo upang suportahan ang kanilang kapitan. Tinututukan nila si Ox number 3, ngunit hindi nila alam na may kasangga siyang babae. Mabilis na tinaklan ng kanyang kasintahan ang likod niya, pinagsusuntok ang dalawang lobo, at pinaalis sila. Cow number 4. Nag-aalala ang kanilang leader na si Elka tungkol sa kanila, habang sinasabi ni Cow number 4 na hindi niya alam na may dalawa pang cute na mga tuta. Sinabi niya sa kanyang lalaki na patuloy na protektahan si Theo habang siya ang bahala sa mga lobo, at iniwan nito ang lahat ng labanan sa kanya. Hindi sigurado si Theo sa kakayahan niyang lumaban at tinanong si Ox number 4 kung okay lang ba ang kanyang babae. Ngunit sumagot ito na sila ay mga Minotaur ng ika-79 na palapag, at ang mga maliliit na aso ay walang laban sa kanilang lakas.
Pagkatapos ay namula siya habang pinupuri ang kanyang babae, sinasabing mas malakas pa siya kaysa sa kanya, at hindi maintindihan ni Theo ang nangyayari. Sumigaw pa rin siya kay Cow number 4 na huwag patayin ang mga lobo, ngunit sumagot ito na hindi siya makakapangako dahil hindi niya alam kung gaano kaina ang kanyang mga kalaban. Lumapit siya sa tatlong lobo na bumangon at muling nagtipon. Tinanong ni Elka ang dalawa kung ayos lang sila, at sumagot sila na okay pa rin sila. Tinanong nila siya kung ano ang gagawin ngayon, at sumagot si Elke na hindi na sila maaaring umatras. Seryoso siyang makuha si Theo at sinabing kung mabibigo silang hulihin siya dito. Wala na silang ibang pagkakataon. Pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila na maghanda na sa laban dahil kakailanganin nilang pagsamahin ang kanilang lakas upang matalo ang malaking halimaw sa kanilang harapan. Samantala, sa ika-79 na palapag, may ibang nangyayari. Gamit ang kanyang walang kapintasang kasanayan sa gamit, ang Sickle Rabbit ay inaayos ang lahat. Natapos niyang gupitan ang kanyang chunky na kapatid, at pinalakpakan siya ni Sejen, sinasabing kahanga-hanga ang kanyang kasanayan. Natrim na niya ang balahibo ng Black Warrior Rabbit bago ang matabang bata, at pareho silang nasisiyahan ngayon. Susunod na si Sejen. Ang mga braso ng oso ay handa nang makakuha ng sariwang gupit, at sinasabing hindi na siya komportable dahil sa haba ng kanyang buhok. Ang buhok niya ay bumababa na sa kanyang mga mata at nagdudulot ng maraming problema, kaya kailangan niya lang nagupitin ng Sickle Rabbit ng kaunti. Nagsuot siya ng tela na gawa sa lumang dahon ng berdeng sibuyas habang umakyat ang Sickle Rabbit sa isang bato upang maabot ang kanyang antas, at pinanood sila ni Quing mula sa likuran. Sinubukan ng Bear Cub na sabihin ang isang bagay sa Sickle Rabbit, ngunit ang kanyang mainit, mamasamasang hininga ay nagpakiliti sa kanya, at naghanda siya na mag-sneeze ng malakas sa antas ng kuneho. Sa kasamaang palad para kay Sejen, hawak pa rin ng Sickle Rabbit ang kanyang tool nang bumahing siya at natapyas ang isang bahagi ng buhok sa kanyang ulo. Naalala ko tuloy ang isang episode ni Mr. Bean. Maaaring nakakatawa ito para sa atin, ngunit ang Sickle Rabbit at si Quing ay labis na nabahala sa kanilang nagawa. Walang kamalay-malay si Sejen sa nangyari at umaasa pa rin siya na makakakuha ng haircut. Yan na ang lahat para sa video. Sinuwerte ang Sickle Rabbit na walang paraan para makita ni Sejen ang likod ng kanyang ulo ngayon, kung hindi ay patay sila ni Quing. Postahan ng $100 na si Theo ang magbubunyag ng sikreto kay Sejen, ngunit mangyayari iyon sa susunod pa. Sa ngayon, pwede nating abangan ang laban sa pagitan ni Cow number 4 at ng tatlong lobo. Mag-iwan ng like at comment kung nagustuhan nyo ang video na ito, at mag-subscribe sa aming channel upang suportahan kami. Kita-kits sa susunod naming video.